Binigyan nila kami sa baba. Hello guys! Good evening! Galing kami ni Deepak sa labas. Binigyan kami ng taga-baba. Tura ko bahala. Ano dyan? Gooseberry sa Nepali. Amla. Noon, ayoko nito guys. Si Deepak, lagi ako sasabihin na kain ka nito kahit isa lang. Tapos panainom ka ng tubig kasi the more ka uminom ng tubig, matamis ang lasa. Tapos binigyan nila kami sa baba. Thank you, Ama. Yung mami nila nandyan ni Bay. Tuwing meron silang gulay galing sa village. Sa village nila, binibigyan nila kami. And bumili kami ni Deepak ng manok. Wala, bumili din si Deepak nito. Oh my goodness gracious. Ang dami nating blessing. Ayan. Oh. At saka, gusto niya magluto ako ng manok. Lagyan natin ng pak choy. Wala bang mas marami pa dito? Ayan. Parang dalawang to, hindi na hinati. Kasi usually sila, pag nagbibenta sila dito, hinahati nila yan, tapos bibenta nila ito. For example, ito 30 rupees, 30 rupees. Feeling ko 60 rupees ito guys. Feeling ko lang. At saka bumili siya ng danya. May danya pa kami. Oh. But anyway, magagamit din natin ito. And bumili siya ng manok. Ayan. Ayan. Chicken curry ko ngayon. And boneless para kayuhan. Tender naman kayuhan ang lulutuin ko. Ano siya kung sa Ilonggo, pagadagu. Ano ba yan? Kulog. Kumukulog. Sandali guys mag-prepare na ako guys. Dito kami katapos ko lang magluto. Si Deepak kain siya konti ng chicken. Si Daddy din. Kausap niya yung tatay nila Mandira. Si Deepak, si Ama. Ako pahinga muna tayo. Si Johan wala pa guys. 7:39 na. Dito kami ni Buwa. Sabi ko sa kanya umuulan. Nice. Sabi niya nice. Mga 8:00 na pasado guys. Malamig. Yan, maulan. Naka-low light tayo. Yan, pinatay na namin yung ilaw sa baba. Ramro Daddy. Guys, andito na ako sa bed namin. Si Johan. Ayan pakinggan nyo. Naglalaro ng gitara after mga 4 na araw na hindi siya nakapag laro-laro ng kanyang gitara ngayon dahil si Buwa na sa baba na. Pero sabi ko kay Deepak,
wag lang namin ilak. Sorry guys, yung camera ko na pahiga kasi natapi ng unan dito. Yung pintuan, sabi ko kay Buwa sa baba, wag niyang ilak. Kasi in case ba na may kukuhanin kami sa baba, hindi na kami gigising or kakatok sa bintana niya, makakadisturbo sa matanda. So, ayun. At saka, update ko kayo. Ngayon, after nung, di ba nakahiga siya, tapos umalis, naglakad, tapos umuwi siya. Hanggang ngayon, okay yung mood niya. Okay. Parang hindi siya nagrereklamo. Or tapos tumawag na naman yung tatay nila Mandira. Kaklose din kasi sila. So, ayun. Ayun, basta may kausap siya, nanonotice ko na parang okay siya. Pag may kausap siya, yung ganun. So, kaya parang sabi ko kay Deepak, nanonotice mo na parang pag may kinakausap siya, napaka-lively niya, yung ganun. Pero kasi there are times talaga na kahit bibisitahan siya, hindi siya nakikipaghalubilo ng gaya ng before. Gusto niya lang sa kwarto, tapos hindi man siya natutulog, nakahiga lang siya. And parang nakatingin lang siya sa kisame. Parang may iniisip. Sinabihan niya siya kanina ni Ama na huwag ka masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Sinasabihan ka lagi, mga ganito, ganyan. Pero ayun wala Yun nga, hindi siguro talaga na yan makontrol kasi sa isip. Ngayon okay, after ilang oras, hindi na naman okay, di ba guys? Kaya sa Sunday, malaman natin yun. So, ayun, again, thank you sa inyong lahat. Thank you sa pag-share din ng mga experiences nyo sa mga loved ones nyo na nakaka-experience din ng ganun. And sa mga advices nyo sa akin, nakakataba po ng puso kahit hindi nyo ko kano-ano, kahit pinapanood nyo lang ako, kahit hindi nyo ko kakilala. Thank you so much po talaga. And I really appreciate po na hindi kayo nag-hesitate na mag-share po ng nangyayari din sa mga loved ones nyo. And almost same po talaga. And para bang nakakatulong siya kahit papaano na ay hindi lang pala si Buwa nag-iisa. Katulad ko rin sa mga naramdaman ko sa mata ko, ay hindi lang pala ako nag-iisa, mayroon din pala. So alam mo yun na hindi dapat matakot dahil hindi ka nag-iisa nakakaramdam ng ganyan, yung mga ganun-ganun ba. So ayun guys, and anong oras na naka-charge kasi yung mobile ko. At saka maaga ko rin pinakain si Buwa, mga 7:30. And si Yuhan, nauna rin akong kumain kayo kasi nagutom na ako. So si Yuhan, as soon na dumating siya, kumain na siya. Nalutuan ko nga siya ng tender chicken, masaya na yun. At may mga leftover kami kasi na rice, kaya kinalo-kalo kasi sa Ilonggo yun, fried rice. So ayun guys, at may background music tayo. Gusto nyo na ba ikwento ko sa inyo yung doorknob na yan guys? Matatawa kayo talaga guys, pero wag na guys, sa na lang kasi baka maghalo-halo na ito. Sa next na lang. Diyos ko yung tupiin. Kung hindi ko pa talaga natapos kasi nasa kalagitaan na ako kailangan ko mag-edit ng aking video. So ayun guys, parang na naman yung mata ko, natatakot ako pag nararamdaman ko. Pero sabi ng ate sa akin, yung isang ate, relax mo lang yung relax mo lang yung mata mo. So, ayun, at mag-good night na ako. Tinitingnan ko rin dito guys, yung mga grupo-grupo na aso kasi gabi na. Nag-away-away pa sila. Sandali bala guys, ilulay ko kayo para makita. Kalulay tayo di ba? Parang maliwanag. Wala na, tulog na ang mga tao dito sa amin. Malamig yung weather kasi umulan. Ayun guys, mag-good night na ako sa inyo guys. Huwag kayo matakot. Wala man aswang dito. Sa tagal ko sa 8 taon ko dito sa Nepal, parang wala man ako binabrataan aswang-aswang. Siguro usog-usog mayroon. Aswang-aswang. Huwag tayo matakot guys, matakot tayo sa taong buhay. Ayun, kasi yun ang pwedeng gumawa sa atin ng kasamaan. Kaya mag-ingat po tayo lagi po tayo mag-pray and be positive always. Ako tinatry ko talaga maging positive lagi kasi naniniwala ako, ayan na naman ako. Hindi ba? Totoo lang. Totoo pala yun na pag positive tayo lagi, positive yung magre-reflect sa buhay natin. Kung negative tayo lagi, parang ang bigat sa araw-araw at negative din ang magre-reflect sa buhay natin and sa pag-iisip natin.
So, ayun guys. Ayan, sobrang blur talaga. Good night. Mag-ingat kayong lahat. And I love you. Maraming salamat pong muli. Gabayan tayo ni Lord. And sana magkaroon na ng peace sa buong mundo. So, ayun. God bless sa ating lahat. And good night. And maraming salamat. Bye guys. God bless po sa inyong lahat and sa family nyo. Bye!